Bali, dalawang issues ang tatakil natin ngayon. Una, yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hintay natin si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Nandito rin si NBI Director Melvin Matibag. Tanungin natin siya sa mga ongoing investigations ng National Bureau of Investigation. Specifically, yung subpoena kana Congressman Leandro Libiste, no? Tsaka Jing Paras. And also, tanungin natin siya yung overall assessment niya ng appearance ng NBI personnel dun sa impeachment trial. We also have Attorney Dino De Leon, human rights lawyer, tsaka public interest lawyer. Siya rin ang tumayong lead lawyer ni Laila De Lima since she was detained for nearly 7 years. At meron siyang experience na sa Dahig, nag-aral siya sa Dahig. We can also ask him about yung possible na mangyayari dun sa November start ng formal trial ni Rodrigo Duterte. Let's start with the NBI. What can you tell us about yung immediate na ongoing investigation ng ni Leandro Libiste na it appears na wala dito ngayon? Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Attorney Dino, magandang umaga. I'm happy to see you here. At least, mas maraming tatanong sana sa iyo. Well, ano po ba gusto nyo mauna? Madami yung sinabi mo, sir. Well, ganito po yun, no? Actually, na-branch siya na honey trap, no? But just to set the record straight, ganito po yan. Kaya yung parang huling post ni Kong Leandro bago siya umalis, sabi niya, inamin ko raw na may mix-up. Ang sinasabi ko na mix-up, there are nag-cover na, I don't blame the media who covered it, na ang akala, yung 5 babae na na-rescue namin based doon sa entrapment operation and rescue operation, akala nila ipapain kay E.S. Recto. The story is, nahuli yung, gamitin natin yung alias Ken, yun na yung ginamit ng media. Si alias Ken, ito yung talent manager na nahuli na may dalang 5 kababaihan sa entrapment and rescue operation. Itong talent manager na to is nasa radar na ng NBI NCR for a long time, na ang trabaho nga is nagdadala ng mga kababaihan for prostitution. Hindi lang, pati lalaki. At ang mga customer niya, base dun sa listahan sa telepono niya, medyo malalaking tao. So, nung unang initial na lumabas yung balita, ang akala nung ibang nag-cover is, yung 5 na yon ipapain kay E.S. Ralph Recto. But hindi po. Ang nangyari doon, they were rescued on a separate entrapment operation, kung saan may pag-uusap, pinadala yung video, pinadala yung pictures ng mga babae, nang ang kausap na hindi niya alam ay ang NBI operative na ng NCR. So nung nasa loob na sila ng kwarto ng hotel, 5-star hotel, at inabot na yung mark money na bilang bayad doon sa transaksyon, pagkatanggap niya ng pera, naka-body-worn cameras naman po lahat ng operatives namin noon, in-inform na siya na he is being arrested for human trafficking dun sa dala-dala niyang babae at nirescue na yung babae. Joint operation po ito ng DSWD. Ganun po kami mag-operate sa NBI pagka human trafficking. At in-interview na, nung ini-interview na, tumatanggi pa rin itong si alias Ken na tumanggap siya ng pera o may human trafficking. And during the course of the interview, nung naiipit na, biglang lumabas na yung istorya na may ang eksaktong words, meron po ba itong kinalaman dun sa plano naming character assassination kay Senator Ralph Recto? Senator pa yung ginamit.
So naalarma na yung mga investigador namin. Tinawagan ako, in-inform ako na, Sir, may binabanggit po dito ganito. Kunento na nga. Sabi ko, palalimin nyo na investigasyon. At sa course ng investigation, inamin na nga, doon na nga umamin na meron talagang plano na, may plano talaga na gawan ng istorya. Ang plano po ganito, gagawan ng istorya si E.S. Ralph Recto na yung istorya ang gagawin, mag-a-affidavit, 4 na babae, gagawa ng affidavit, at magpa-file sila ng complaint sa piskalya, at pagkatapos mag-file, ipipress con. So anong ibig sabihin? Gagawan lang talaga ng istorya na paninira para sirain lang yung pagkatao ni Executive Secretary. At ang involved dito, binanggit na nga si Congressman Jing Paras na siya yung nag-gather ng nung usapan na ito. May 26 pa nagsimula, nagkaroon ng meeting July 11, 15 at 26. At ang magbanggit ng pangalan ni Congressman Libiste ay si Jing Paras na siya ang magpipinas ng gastos. At meron ng kasamang 4 na abogado na naghahanda nung affidavit supposed to be nung 4 na babae. So yun po yung nangyari dyan. Ganun po yung pangyayari. At sa ngayon po, ang status niyan, yung human trafficking, it's already been filed. That's why nakakulong pa rin po hanggang ngayon yung ating tinatawag na si Elias Ken. Yun naman pong sa kaso po ni Kong Jing Paras at Kong Libiste, sa ating iniimbestigahan, dun sa issue na yan, dapat po dumalo sila nung Thursday, hindi po dumalo, nagpadala ng abogado, may sulat, at pinatawag na lang po ulit natin sila sa 11. At yesterday, yung 4 na abogado po na na-identify na involved dito sa scheme na to, sa plano na to, ay amin na pong pinasapina to appear on us on Friday. Identified na po namin yung mga lawyers at we have the testimony at meron po tayong iba pang mga ebidensya. Yun po yun. Sino po yung mga 4 na abogadong yon? Huwag po muna natin banggitin. Tanong niyo po kay Atty. Dino. Marunong po bang kumanta? Hindi, ako lang, i-describe ko na lang. Malaking law office to. Ang mga kliyente nila, mga personalities din na malalaki. Ang problema, yung 2 abogado na involved, kilala na. At senior partners na, actually name partners nung ano. Yung 2 naman, yun ang kawaawa, bagong abogado. So malalaman po natin by next week. Ako po, hindi ko lang muna sila I'm giving them the opportunity. Ang question ko kay Kong Jing Paras, number 1, at kilala nyo naman lahat si Kong Jing Paras. Maaaring napapanood niya to. At alam naman natin, napakatapang niya. Lagi bira ng bira, pati itong katabi ko nga, binibira ng paragi. So, bakit ngayon very ma'am siya, very quiet? So, ito lang tanong ko. Can you deny categorically na hindi mo nakausap tong Elias Ken? At wala kayong planong gawin ganon? Yun lang yung tanong ko, kahit di na siya dumalo. Kahit sa social media na rin lang sagutin. At ang tanong ko, sa kanya at kay Kong Libiste, categorically, can you deny na nag-usap kayo at nagplano ng ganito? Yun lang po yung tanong. At ang next na question ko na doon sa mga abogado, in-engage ba kayo? Sino ang nag-engage sa inyo para gawin tong trabaho na to? Then that's the time, lalabas natin na mga ebidensya. Hindi po pwede yung gusto ni Atty. Tolentino at nung abogado na nagre-represent kay Congressman Libiste, na gusto nila ibigay namin yung mga affidavits at saka yung mga ebidensya para sagutin. Wala pa po tayo rin, nasa investigation stage tayo eh. I've seated with 2 brilliant lawyers here. I think they will agree that is the time, pag nandiyan na tayo sa piskalya, sasagutin nyo. Pero kami case build-up eh. Halimbawa po, may nangyaring patayan dito. Suspect tong si Juan de la Cruz. May statement na ron. Kwinento na. Tingin niyo po ba kami investigador, dapat namin ibigay yung buong kwento? Of course not. Kasi makakapagtahi sila ng story at alibay eh. Sagutin niyo muna, ano ang recollection niyo? Doon na lang muna po sa 3 basics ko na question. Sagutin niyo muna yun. And pagtapos yung sagutin yun, bibigyan namin yung affidavit of investigation, i-endorse namin sa National Prosecution Service sa DOJ for them to decide. At sigurado na mabibigyan sila ng kopya. May Memorandum Circular 48 po ang DOJ eh, na pag ongoing yung investigation, hindi kami pwedeng magbigay ng mga dokumento. So yun lang po. At
ito po yung isang maganda niyan. Yung nagre-represent na abogado kay Leandro Libiste, ay batang-batang abogado, 2025 pumasa, at member ng law office ng 4 na abogado. So, I think even ordinary individual will raise an alarm. At maaari, teka, red flag lang, bakit ganun? Bakit ganito yung dahin ng istorya? So, yun na lang po muna yung sagot ko doon, sir. May tanong po ako dyan sa malaking law office na sinasabi nyo. Kasi po ang pamantayan nyo ng malaking law office, either nasa depensa ka o nasa prosecution. Saan pong panig nandoon yung malaking law office na yon? Sa Ortigas po. Okay. Ano po ang posibleng harapin ng mga abogadong yon? Disbarment? Well, unang-una na yon, violation ng oath yan, saka ng CPRA. Kasi pwede ka naman maghanap buhay. But for you to encourage somebody to have a false testimony to someone else, illegal po yun. Sigurado, baka nga dapat wag nang duman sa proseso ng disbarment, isuko na nila yung lisensya nila ng kusa. Yung pong nakuha na impormasyon sa cellphone ni alias Ken, ito po ba'y voluntaryo niyang ibinigay o nakalikot lamang ng NBI? Voluntary po. Actually, lahat po nung record niya, voluntary. Although, yun nga, nung binibigay niya. So, ano po siya? Represented by counsel. Assisted siya ng counsel on all those times. So, hindi naman po pwedeng sabihin na ginipit or what. At saka, hanggang ngayon, nakakulong po itong taong to. Opo. Madalas po sa nababasa namin sa mga kwento at sa napapanood sa pelikula, kapag ganyang tao na nag-iingat ng numero ng malalaking tao, nilalagyan niya ng alias. Anong alias ang ilagay niya sa mga congressmen at sa mga senador? Meron po ako nakita, hindi alias, mga pangalan na talaga. Pero wala po si Kong Teddy Ridon doon. Wala po. Mabait po itong kaibigan ko na to. Director, may pangalan ba kayo sa cellphone ni alias Ken? Hindi po ako kilala. Pupunta po sa opisina ko eh. In-interview ko po siya mismo. So actually, he is extending his apologies to the executive secretary for him to think na gawin yun. Hindi po niya kilala personally. Gaano po karami ang nakita niyong mga VIP dun sa cellphone nung alias Ken? Hindi ko pa po na-scan, sir, kayo naman. Parang doon kayo interesado eh. Tsaka hindi naman siguro krimen naman sama yung pangalan nila ron, ano. Kaya lang, siyempre, pagdududaan. Titignan ko po kung nandun yung pangalan ninyo. Opo, sige po. Sige. Isa pang issue yung kaso ng mga so-called Maleta Boys. Oo. Ano yung development? Actually, yung development, napanood ko rin lang po na, although I've been receiving feelers already that they want to talk at balak nila na magbigay ng statement. Pero ang sa akin lang po, masasabi ko lang, on the part of the NBI, ibig sabihin po, consistent with our findings nung amin silang inimbestigahan, ang conclusion namin, there are unreliable witnesses. Yun po yung sinabi namin eh. So with what happened now na hindi na natin alam alin yung totoo, sinabi niya ngayon na ganun yung ginawa, it is also consistent to our findings dahil nung November pa lang hanggang kasama na ito nila Atty. Balicod at ni Mike Defensor hanggang nung February. At lumalabas ng mukhang tinuruan ng gagawin na istorya. So ngayon, na binabawihan, it bolstered the position of NBI, the findings of the NBI based on our investigation, na unreliable witness kasi sa ngayon po, hindi mo na alam kung anong paniniwalaan niya. Hindi na rin alam ng mga 4 na ito saan sila lulugar. So, yun lang naman po yung sa amin. Magdagdag lang po ako dyan, no? Kasi yung kaso po supposedly na issue sa warrant of arrest, I'm counsel for Congresswoman Laila De Lima there and Father Flavino, yung kaso na perjury. Ito ay pinapakita right from the very start. We've already seen the pattern because Congresswoman Laila De Lima is a victim of manufactured evidence. Ibig sabihin, ito yung mga tao na incredible, nagpagamit, tinakot, nabigyan ng kung anumang reward para mag-imbento ng kwento laban dito sa mga personalidad nito, ultimately because they want them to be silenced. Nakita na namin yan sa kaso ni Laila De Lima nung panahon ni Rodrigo Duterte. She was in jail for 7 years. So nung nakita namin itong pattern na ito, Tatak Duterte, no, na mag-iimbento ng mga ebidensya, magmamanufacture ng evidence, mag-a-abuse ng justice system, kinasuhan namin sila ng perjury kasi wala naman talagang katotohanan yung mga pinagsasabi nila laban kay Laila De Lima. Lalong-lalo na sinabing tumanggap siya ng pera,
hindi naman siya congresswoman ng mga panahon na yon. Paano siya makikinabang sa supposed flood control scandal, no? So, it only bolsters the fact na unreliable. Nakita na rin ng korte. Enough for the court to issue a warrant of arrest. Nakita ng Department of Justice yan. And prima facie evidence yan with reasonable certainty of conviction ang nakita ng Department of Justice. And nakita na rin ng korte na may probable cause. That's the reason why na-issue yung warrant of arrest. No? So ang malinaw ay itong mga supposedly ex-Marines na hindi naman Marines, no, na dishonorably discharged pa ng Armed Forces of the Philippines, nagpagamit, unreliable, ngayon ay nagwi-withdraw na, at again, nakita na namin yung clear pattern ng manufacturing evidence. Tatak Duterte ito, nakita na namin noon pa. Direct, bago lumipat po sa ibang topic, gusto ko lang itanong sa inyo kung meron na ba kayong idea itong sa issue ng honey trap, kung may kinalaman ba ito sa dating senador bilang ES o may kinalaman ito sa local politics? Well, yung malinaw na sinabi ng Alliance Gen, ang statement ni Kong Jing Paras nung magkakaharap sila, doon kung saan sila nag-meeting, ang sabi, may kinalaman to sa sa eleksyon, sa local politics, sa Batangas. Tapos, may dugsong pa na parang sinasabi, masamang tao to, yung mga pera sa bayan. So, yung pagkuha sa pera sa bayan, corruption, sinasabing ganun. So, it could be a combination based on that. Kasi hindi naman natin may kakaila. Primus inter pares, ang ating executive secretary is the little president. So anything that will create a black eye or a stigma to the executive secretary will also be somehow affect the entire administration. Kaya yun yung tinitingnan nating anggulo. At the presence also of the players on the other side, Congressman Libiste, Congressman Paras, at saka yung law office na ginagamit, makikita natin na there could be a bigger plan na ginagawa natin. But whatever it is, whether big or small, illegal yung ginawa nila na may kailangan pananagutan. Kasi kaya ako nasasabi na ito ng ganito, I think I have enough evidence to file charges against the individuals na involved dito. Itong si alias Ken po, was this the first time na merong ganitong modus ito? Number one. Number two po, si dating Senador Recto, meron ba silang ugnayan previously nitong Ken? Meron bang ganon, link sila? There is no indication na ganon based sa statement ni alias Ken. Tsaka nung si alias Jen mismo, sinabi niya, hindi ko naman po talaga kilala pa si Senator pa nga tawag Senator Ralph Recto. Alam ko lang, asawa po siya ng governor, no? Binanggit na ganun. So, walang indication. Ano yung isang question yung tungkol sa... Wala. Yung kung may record na si Ken, alias Ken, actually, there is a report that parang 10 years ago, there's already a record with the National Bureau of Investigation. Nung nalaman ninyo yung mga palitan ng mensahe, gaano kalaki yung ganitong usapin ng prostitusyon? Kasi pinabanggit din sa ilang mga bulong-bulungan, mukhang nag-aartista daw yung tatlo. Well, may platform po, kilalang platform which I don't want to mention. I think mababasa nyo naman na ando doon na kasama itong mga to, yung mga personalities, no? So, medyo, yung tanong nyo naman po, if you will notice yung operations po ng NBI with human trafficking, napakarami po. Si Congressman Mike Defensor lang naman nagsasabi na siya lang yung tinatarget Pero if you will look at the records of NBI, marami po kaming operation ng human trafficking because we're very strict on that one. Kaya nga kahapon, somebody sent me a photo na yung mga, kilalang mga club dyan sa Quezon Avenue, they're already signify their intention to close. Parang nagbigay na sila ng mga separation pay. And I think because of our campaign against human trafficking, so tingin ko, I consider it a success Kasi marami yung nagpaparating sa opisina ko na na proteksyonan, na wag i-raid. Wala po tayong tinatanggap na ganyan. So there is a chilling effect already on our campaign dun sa human trafficking. From the time na na-raid namin yung Chicago KTV, tapos yung mga iba-iba po naming rate in Pasay, in Parañaque, Caloocan, pati po sa mga nearby provinces.
So, regularly, meron po kaming ganyan. Kaya, tingin ko, very effective po yung campaign ng NBI against human trafficking. At ito, isa lang po doon sa mga kampanya na nagkataon, meron palang mas malaki at karugtong po na storya. Apo. Director, halimbawa ni Red, yung binanggit ninyo na, ano tawag po doon? Sa nasa Quezon Avenue? Yung parang mga club, ayun. Yung mga club ni Red, yung po bang mga lalaki doon, kasama sa kinukulong? Pagka po kayo ay identified na tumatangkilik, meron po din po liability yan. Kung ma-establish po, halimbawa, yung arrest ko, sinabi na itong personal na dito, siya yung kasama ko doon sa kwarto, ganito yung ginawa namin. So, dadalhin din po namin. May responsibility rin po yun. Katunayan, yung sa KTV nga po, yung meron po tayong kinasuhan doon ng mga patron, yung mga nagtatangkilik po. Opo. At yung pong babae, sa batas po ba, sila po ba anong pananagutan o sila ay tinuturing na biktima? Sila po yung tinuturing na biktima and they will be turned over to the social worker po. So, yun po ang rason kung bakit dito sa so-called honey trap, walang kaso yung mga babae. Wala po silang kaso. Pero yun naman po doon sa isang istorya na yun, hindi rin po sila masasamang makakasuhan doon dahil sila nga po yung nagbulgar doon sa plano. Ito po bang si alias Ken nag-signify na ng kahandaang tumestigo o magsalaysay ng katotohanan at buong katotohanan? Meron na po siyang affidavit at noong isang araw nag-issue rin ng supplemental affidavit with the assistance ng kanya pong lawyer. At yung pong kanyang in-issue na affidavit na yan can be used na po as evidence po. Sige. Looking back, Director, you appeared before the Senate impeachment court. Ano? How would you assess yung naging takbo ng mga ano nyo, kayong tatlo na taga-NBI? Well, yung una pong tinalakay na article of impeachment, Article 4 yata yun yung unang the issue of grave threat. Una-una, yung kay Agent Calilong, I think he was able to testify very well. Ano po, his testimony was tried to be impeached, pero consistent po. Ganon din kay Agent Lotok hanggang dumating po sa akin. Yung sa akin, I can speak for myself na ang binubuta sa akin, hindi ko ma-recite yung Rule 132 ba yun? Wala naman po talagang makakabisado niyan. So, yung lawyer nila, binabasa rin naman yung rule. Pero, yung aking testimony, including my personality, they tried to confuse me, to impeach my testimony. Even after the testimony, ang lumabas na issue kagad, meron daw kaming bahay sa Amerika, which eventually yung naglabas na vlogger apologized because nagkamali, mistaken identity talaga. Wala ho kaming property outside of the Philippines. So, generally, kung legal yung pagbabasihan, ako po, sasabihin ko, we're able to present kung ano yung dapat na marinig on the side of the impeachment, which was bolstered by yung sa testimony ko pa. Nung tinanong ako nung defense witness, tungkol dun sabi, ang tanong sa akin, kung pag nahuli daw yung kinausap na assassin, kung pagpapile ulit ng kaso, the impeachment. Sabi ko, there's no need. Because yung mismo pong extrajudicial admission ng Vice President na kumausap siya ng mamamatay para patayin ng presidente, that already contains an impeachable offense. That is already betrayal of the Constitution. Why? Because yung kanya pong oath of office was enshrined in the sa Constitution po yung oath of office niya. Sabi niya, execute the laws and do justice to everyone. But when you think of killing somebody, that's not doing justice to everyone. That's not executing the law. That's executing the president. Yun ang gusto mo mangyari. Sa katandaan po natin, as a lawyer, I'm speaking now as a lawyer, not as a NBI director, mag-iba naman po yung threshold of evidence doon sa criminal case at saka po doon sa impeachment. So, hindi mo kailangan magkaroon ng conviction for you to say na impeachable to. As long as there's betrayal of public trust, nandun po yun. So sa akin, ano yung mga binubutas na in-amplify sa social media, yung trust rating, pinakita 57%. That is not the measure. It doesn't necessarily follow that if you are popular, you are already licensed to do an illegal act na ikukonsinti natin. Hindi po ganun yun. At saka kung mas mataas yung public trust mo, ibig sabihin, mas mataas yung betrayal of public trust dahil mataas yung tiwala sa'yo. So, mas mataas yung expectation. So, generally, I think,
kung legal yung pag-uusapan natin, doon pa lang sa first article na present ng prosecution, I think that already warrants the impeachment. Pero of course, we all know that that is not how it is on the impeachment court. Hindi naman po legal lang. That is also political. That's why we will notice the way it's being done, yung conducted yung hearing, iba-iba yung direction ng pagtatanong ng ating mga senator judges. Do you think ito yung pinakamalakas na kaso against the Vice President? Palagay ko po, ang mas malakas dyan yung sa financial eh. You have to remember, we impeach former Chief Justice Corona on the issue of SALN, financial yan. So para sa tao, hindi mo pwede patawarin yan. And yung kay President Erap, the two impeachment, the reason also is the envelope, the financial din. So I think yun pa yung mas malakas eh. But the issue here on the grave threat, pwede nyo sabihin malakas because solido po yung mga ebidensyang nilabas eh. I think during the cross-examination, the defense was not able to impeach or to discredit yung mga testimony po nung tatlong personality, including me when we testified. Ay direct sa last topic na lang natin sa inyo, yung tungkol sa mag-ina, kay Senator Loren at saka kay Congressman Leviste. Anong impact nung kanilang unscheduled trip overseas doon sa nakatakda ng pag-appear nila on the basis of the subpoena issued by the Bureau? Well, maganda pa tinanong niya kasi may mga galing na abogado na nagkokomento eh. Merong isang attorney buwang, meron naman yung isang attorney nakakapiraso. So, may mga nagko-comment na bakit ko daw in-announce. Hindi ko po in-announce. It was there was a question thrown to me by the media na nandirito po ba sa bansa ngayon si Congressman Leviste tsaka si Senator. Sabi ko, of course, because of my position, I have information that they travel. And I cannot lie to the media, sabihin ko, hindi ko alam, or sabihin ko, andirito sila. But the evidence will show na nag-travel po sila. Ngayon, I'm no expert. Ano ba yung opinion? I think everybody's entitled to their opinion. Para sa akin, personally, the timing is not good. Because they are being subjected to an investigation both on the Ombudsman and si Congressman Leviste, other than the Ombudsman, etong issue na to. And he traveled when the time that it was announced that he will be subpoenaed by the NBI. So hindi po maganda na pananaw na aalis ka sa gagitnaan ng mga ganitong usapin. Lalong-lalo na kung mahilig kang mag-post sa social media na sinasabi mo, naiinip na ako, walang pumapasok na congressman, gusto ko mag-session na, nung naka-recess. Ngayong umaandar na yung session, bigla ka magbabiyahe. So, it defies your position in logic. Hindi po pwedeng ganun. At ako naman, with all due respect to my kumadre, to Senator Loren, she's entitled to health break or anything. Pero, since you're asking, sa akin lang, personal ko, and you may agree or disagree with me, na hindi po siguro maganda yung timing. Opo, pero yung mga magagaling na abogado, siguro kung kasagpi nila yung nagbiyahe, sabihin, kailangan kung kalaban nila yung nagbiyahe, nako, isang katerbang bus siguro yan, yung mangyayari dyan. Naalala ko na yan dahil nung may mga congressman na apparently belongs to the administration na gusto magbiyahe, sila rin yung maiingay na hindi dapat magbiyahe ang mga yan, ganyan-ganyan. So, hindi po maganda I think we have to be objective. Kung panahon dapat na, hindi yung personality, kundi yung actions yung titingnan natin. So, I challenge yung mga abogado na buwang tsaka maliliit, tanungin ko kayo, ano ba pananaw ninyo sa pagbabiyahe na yan? Tama ba? O paliktarin natin siguro, kung ang magbabiyahe siguro ay yung halimbawa, yung medyo kaalyado ng gobyerno na nasa sakdal sa isang kaso, baka iba yung sasabihin nyo. Sige, basahin ko lang yung opening statement namin dito sa Bantay Senado. No? Gusto namin sabihin na huwag tayong mapapagod sa pagsubaybay sa impeachment trial of Vice President Sara Duterte, lalo na lumilinaw na ang buong kwento. On day 11, nakita natin yung testimonya ni Audit Official Roderick Wamil. Among the transactions questioned was the reported use of 40 million to purchase medicines as rewards, which the COA found unauthorized under the rules.
Di ba nakakabahala itong mga ito? Ano, ang mga informants nila lahat may sakit? Hindi ba dapat ordinary line item ang mga gamot na subject to public scrutiny? Bakit pa sikreto kung sino ang binibigyan ng gamot? At bakit walang resibo? Nung Day 12 naman, nakita natin na around 200 million in confidential funds, walang supporting documents, including yung 112.5 million supposedly used for DepEd's counterinsurgency activities. In short, kung walang supporting documents, drawing itong supposed counterinsurgency activities. WAMIL also testified that the representatives of the OVP and DepEd asked that the audit observations be not issued, which is a requirement under the joint circular. Most importantly, he said, Vice President Duterte, as agency head, is accountable for the misuse of the funds, and there is a presumption under the circular that if the same has not been properly liquidated, a presumption arises that she appropriated such funds for personal use. Noong Day 30 naman, nakita natin yung mga sagot ni WAMIL sa mga tanong ng Senator Judges. During Senator Amy Marcos's questioning, there were attempts to isolate Vice President Duterte and put the blame on the special disbursing officers who withdrew and physically handled the cash. The apparent theory was that since Duterte was not the payee and did not personally receive the money, the Vice President is off the hook. We salute Auditor Wamil for rejecting the interpretation. Under the joint circular, it is the responsibility of the head of agency first to approve the cash advance. Second is to oversee the agency-wide utilization of confidential funds. And third, to ensure compliance with the joint circular. These are not minor administrative duties that can be simply delegated away. They go directly to the authority, supervision, and accountability of the agency head. The funds were released under the authority of the Vice President. She approved the advances. She headed the offices that utilized the funds. It is unacceptable that in the attempt to isolate the Vice President from responsibility, her own staff are being positioned as scapegoats. Sa kagustuhang iligtas si Sara Duterte, ang sarili niyang mga tauhan ang mga inilalaglag. Nakakabahala ito, lalong-lalo na sa mga staff ni Vice President Sara Duterte. Hindi kaya darating ang araw na kayo naman ang ilalaglag ni Sara? The buck stops with Sara Duterte. Kahit anong tumbling ang gawin ni Senator Amy, malinaw na ang nag-utos na withdrawin muli sa land bank ang 612 milyong piso na inilagay sa gym bag ay si Sara Duterte. Si Sara Duterte lang ang pwedeng mag-utos sa disbursement officers na kunin ang pera sa land bank. Ang sarap ng buhay, di ba? Nilalagay lang sa gym bag yung limpak-limpak na cash. Sa simpleng description, nagwalwal si Sara Duterte gamit ang confidential funds sa unang taon pa lamang ng kanyang panunungkulan. Binaboy ang sistema ng confidential funds kasi gano'n rin ang ginagawa nila sa Davao Confidential Funds. Masakit ito sa bawat Pilipino dahil gano'n na lang tratuhin ang pera ng taong bayan na dapat sana ay napapakinabangan ng lahat. Sa aking personal na tingin, batay sa ebidensya at bilang practicing lawyer ng mahigit isang dekada, ginamit ang confidential funds para sa kinasusuklaman nating patronage politics. The timing of the disbursements is not an accident. Pinamigay ang pera ng taong bayan sa panahon ng Pasko sa mga tao ni Sara to buy their loyalty. In short, patronage politics using the people's money. Ginawang pamasko sa mga politiko o sa mga taga-suporta. Kaya ang bilis mawaldas ang pera sa loob lamang ng 11 days nung panahon ng Pasko. Hindi aksidente yung timing na ito. If the Vice President wants to dispel the suspicion that these funds were pocketed or used to build or reward a political network, then the defense must present credible evidence. It must identify the genuine recipient, establish the lawful purpose of every expenditure, and prove that the money reached legitimate confidential operations. The impeachment court, finally, must follow the money trail. Public money leaves a trail. The movement of money does not lie. Follow the money. If the trail leads to political allies, favored networks, or individuals connected to the Vice President, then the public will see confidential funds for what they may truly have become. Ang CIF ay nagiging instrumento ng patronage politics o nakasama sa bilyong-bilyong pumasok sa bank accounts ng mag-asawang Duterte-Carpio. Hindi naman kasi sila law enforcement agency, nakukuha ko pa kung may confidential funds, NBI, police.
Office of the Vice President, tsaka DepEd, ginagamit talaga itong pera na ito para sa sarili nilang bulsa o para sa patronage politics. Follow the money. And it's evident that Sara Duterte has misused public funds. Hindi nila pwedeng sabihin na hindi sila magnanakaw kung hindi nila mapatunayan kung saan nila dinala ang pera ng publiko. Malinaw na impeachable offense ito. Lumilinaw po lalo ang ebidensya. Kaya ang aking panawagan bilang public interest lawyer is now to convict Sara Duterte, batay na rin sa ebidensya. Maraming salamat. Attorney Dino, doon sa mga pinresentang ebidensya at testimonya ng prosecution itong mga nagdaang araw, anong pananaw ninyo? Natumbok ba ng prosecution yung pinakamahalagang bahagi kung saan naipakita na otorisado ng pangalawang Pangulo yung paggamit doon sa mga pondong ito? Ang nakita natin na ebidensya so far, kita na nilabas yung pera. Malinaw na yon. Even the defense will not contest that. So nilabas yung pera, gamit yung gym bag. Pangalawa, nakita natin na ginamit yung pera supposedly for confidential operations, pero ang substantiation nila ay gamot o mga acknowledgement receipts o walang resibo. Under the joint circular, 3 ang ibig sabihin yan. Una, kung sakasakaling walang liquidation, sinabi ko na kanina, may presumption na personally ginamit or personally nakinabang. Di ba? It was appropriated for personal use. Pangalawa, dapat kasuhan sila ng kasong administratibo at forfeiture proceedings. At pangatlo, meron pang kasong kriminal. Yun yung 3 bagay na nakalagay sa joint circular pag hindi mo maliquidate yung mga resibo ng maayos o yung mga ginastos mo ng maayos. Simple lang, di ba? Student organization nga, pagka pinabili ka ng kahit ano, kailangan mo i-liquidate. Pag ikaw nga, pinabili ka kahit na suka o ng ketchup o ano ba, ng seasoning sa tindahan ng amo mo, kailangan i-liquidate mo yung sukli at papakita mo yung resibo. Tapos yung pangalawang pangulo ng pinakamataas na opisyal na nakakapagtaka kung bakit may confidential funds, exempted doon sa ganyang klaseng scrutiny, no? Hindi dapat yan. So, malinaw na walang resibo, merong presumption that arises na it was appropriated for personal use, no? At saka, katakataka, no? Katakataka yung mga pangalan nila Mary Grace Piatos, katakataka yung mga pangalan na nakapikit. Ano ba yung mga ganyang mga pangalan na binaboy? Yung confidential funds, ginawa na nga chichirya habang nakapikit. Diba? Yung pera ng taong bayan. It is scandalous. And you know why? Buti pa nga nung panahon ni Napoles, sabi ko nga, kumuha ng mga board exam passer, kinopya yung mga pangalan doon. Supposedly, yun yung ginawa. Ito, habang kumakain ng chichirya, kung ano mga pinaglalagay ng mga pangalan doon. It's scandalous and it is what we call hubris. Alam niyo kung bakit? Kasi matagal nang hindi napapanagot ang mga Duterte. Ginawa na nila yan sa Davao. Nananapak na nga ng sheriff. Nananakot ng presidente, malawakan ng patayan 30,000 plus. Akala nila hindi sila pinapanagot. So the question then becomes, how strong will our institutions be? And are we gonna let the Dutertes off the hook once again, despite the scandalous level of things that they are doing to our country? Sana naman hindi. Kaya sabi, ang panawagan namin, convict Sara already. Ewan ko kung survey result ito, no? Na sinasabing 90% of the people have not been following yung impeachment trial. Only 10% ang naging religiously following yung proceedings. As head of Bantay Senado, ano tingin mo rito? Ano yung dapat gawin para mas involve ang civil society sa sa impeachment trial? So as co-convener of Bantay Senado, ang ginagawa po namin, umikot kami sa mga campuses, nagkakaroon pa kami ng community watching, no? Pero syempre, kami ay volunteers, hindi naman po galing po yan, out of pocket po namin yung mga gastos dyan, no? So I think malinaw dapat na hindi masyadong magtagal. Yung mga comparison ng mga documents na yan, sabi nga Attorney Kapunan, manonood pa siya ng Odyssey. Walang pakialam yung tao dyan Di ba? And these things should have been done outside of the court. Kailangan ilagay na yung witness, kailangan malinaw yung kwento ng witness. Ito, in all fairness sa prosecution, no, naging interesting last week. Di ba? Naging interesting yung discussion. Malinaw yung kwento. Ang ganda ng mga tanong na na-piece yung narrative na kung paano yung winidraw yung pera hanggang sa kahit na technical ito, audit ito
Pero kahit na audit, nakita natin yung totoong kwento at anong ibig sabihin ng mga legal implikasyon na wala yung mga disbursement vouchers na yun. No? So, kaya nga kami sa Bantay Senado nananawagan na huwag tayong mapapagod, bantayan natin yung impeachment trial kasi ito ang pinakasagradong mekanismo ng pananagutan sang-ayon sa saligang batas at huwag nating payagan na i-hijack nila, lituhin nila at pagurin nila tayo dahil yan ang gustong-gusto ng mga walang hiyang buwababoy sa ating sakaban ng bayan. Attorney, kasi si Kong Terry, abogado rin, pero member ng prosecution, kaya hindi ko sa kanya ito itatanong. Anong inyong obserbasyon sa impeachment trial? Kasi may nagsasabing masyado yatang too technical. Parang pinatatakbo ito parang isang regular na pagdinig sa korte at hindi tinatratong, impeachment. Pwede po. Magandang umaga sa ating lahat. No? Bago ko po sagutin yung tanong, no, doon po sa kondukta ng impeachment, kung masyado ba itong formal o masyado itong technical, very important po muna na magkaroon ng recap doon po sa mga napag-usapan ngayon pong linggo. No? So, very interesting po yung mga revelations ngayon pong araw na ito, noong pong linggong ito. Narinig ho natin sa witness mismo na sa unang pagkakataon lang daw po siya nakakita sa halos 10 taon na siya po ay namalagi sa COA ICFAO na wala hong sinabmit na official receipts. Puro mga acknowledgement receipts lang daw po. Pangalawa, unang pagkakataon daw po niya na nagkaroon ng mga rewards kung saan gamot daw po ang pinamumudmod sa mga binigyan po ng rewards. No? So, very glaring po na red flag yung. Kasi nga, kung confidential operations po ito, katulad ng binabanggit mismo ng COA, kailangan ipakita yung relasyon nung pong pagbabayad ng pera doon sa confidential activity, yun yung una. Pangalawa, yung pong resulta ng confidential activity. So, kaya po disallowed in audit, yung pong 73 million, kasi hindi ho nila yun napakita. So, I think that needs to be clear. Walang kaukulang tamang dokumentasyon para patunayan kung bakit po nagluwal ng 73 million ng pera doon po sa 2022 Commission on Audit final decision on the use of OVP 2022 confidential funds. So yun po yung unang kailangan nating sipatin. Pangalawa, very important din po, syempre, yung pong punto at pagdating ho natin sa iba pa hong mga witnesses, na hindi lang naman po sa totoo lang, COA audit yung pinag-uusapan natin dito. Kasi pag pinag-usapan na ho natin, yung mga pirma mismo sa acknowledgement receipts, ano ba yung narinig natin sa House Committee on Justice Proceedings kung saan meron pong NBI expert na nagsalita. Ang sabi nila, ang kanilang observation, parang isang grupo, iilang mga tao lang po yung pumirma para sa mga acknowledgement receipts po na ito. So, ibig sabihin, labas doon sa findings ng COA mismo, doon sa dalawa po niyang mga desisyon, mapuput therefore into question in the next couple of weeks. Pag sinalang po yung PSA, pag sinalang po yung pong NBI, na hindi lang po yung mga disallowed in audit, yung pong pwedeng questionin, kundi yung kabuuan ng mga acknowledgement receipts na parang iisa o iilang mga tao lang po yung pong pumirma. Kasi nga, kung talaga hong mga informants na pumirma na para ho sa confidential expenses po ito, syempre ang tanong doon, ba't isang tao lang? Ba't isang grupo lang yung pumirma? Hindi ba dapat for those thousands upon thousands of acknowledgement receipts, hindi ba dapat iba't ibang mga tao pa rin po yung pong pumirma para dito? Pero katulad nung ilalahad natin at a future time, pag sinalang na po yung handwriting expert po ng NBI, doon po natin mapapakita na hindi lang po yung disallowed in audit, yung pong subject to question, yung dapat pong habulin. No? So, yun po yung unang bahagi. Pero pangalawang bahagi, bago ko puntahan yung Supreme Court decision, very important din po na maglinaw tayo doon sa isang emerging na question tungkol po sa accountability of heads of agencies, sa usapin po ng liquidation, sa usapin po ng pag-account
ng pera po ng ahensya. May katabi ho tayo dito na head of agency, NBI. Siya po, and everyone else, not just the OVP, will always be accountable for the disbursement of funds para sa kanila pong mga opisina. So, ibig sabihin, hindi ho natin pwedeng iiwas yung pong pangalang Pangulo sa pananagutan doon po sa paggamit ng pera. Hindi ho natin pwedeng sabihin na hindi special disbursement officer lang yung pwede hong itali dito po sa maling paggamit ng confidential funds. Hindi ho natin pwedeng sabihin na yung accountant lang yung pwede ho nating itali sa disbursement of confidential funds. Kasi nga, sa dulot-dulo, yung pong paggamit ng pondo, kailangan po ng pera eh. Kailangan po ng pirma nung pong head of agency. Walang lalabas na pera, walang cheque na may issue pag wala hong pirma ng head of agency. At mismong yung taga-COA po yung naglinaw. No? Kaya nga, doon sa first ND, sa final decision on the first confidential fund misuse, at doon sa pangalawang notice of disallowance, nakatali po yung pangalawang Pangulo doon eh. Kasi malinaw na merong pirma sa pinakadulo yung pong pangalawang Pangulo. At siguro pinakahuli, maganda makita ho natin yung litrato ng mga, yung sinasabi nila na parang they want to throw under the bus. Gusto hong ilaglag ng mga tauhan po ng OVP. Nakita niyo naman na ho sila doon sa House Committee on Good Government Proceedings eh. Pero ito yung maitsura nila. Mr. Fajarda and Ms. Acosta. Ito po ay mga ordinaryong kawani ng Office of the Vice President. I do not think, ladies and gentlemen, these particular personalities can in fact be able to disburse confidential funds without the final authority from the Vice President. And more importantly, ano ba yung nakita natin in the previous House Committee hearing? Ang sabi po ng mga taong ito, the final green light to disburse the confidential funds was made by the Vice President herself with a particular instruction to give the funds to Colonel La Chica. So, ibig sabihin, malinaw ho yung pong absolute control, absolute authority ng pangalawang Pangulo, not just on the disbursement of confidential funds, but absolute authority over the office itself. No? So, let us not kid ourselves. Wag ho tayong magbulahan dito na pwede hong ikulong lang, pwedeng ilaglag lang yung pong mga ordinaryong kawani nang hindi po pinapanagot yung pinakatuktok, yung pong hepe ng partikular na opisina ng Office of the Vice President. Mga kaibigan, nakatali ang pangalang Pangulo sa 73 million on COA funds, on the first confidential funds. Nakatali po ang pangalang Pangulo sa kabuuan ng 448 million na pinapasoli po ng Commission on Audit on confidential funds misuse. And panghuli, yung sa Korte Suprema po, malaking tagumpay po ito ng usapin po ng impeachment dahil all the escape routes of the Vice President outside of the Senate Impeachment Court has effectively been closed. Ibig sabihin, wala na ho tayong pag-uusapan dito na mini-trial, wala na ho tayong pag-uusapan dito na fishing expedition. The Senate Impeachment Court itself had already stated, nasa kanila na po yung solong poder dito po sa buong usapin po na ito. Kaya nga, ang panawagan, the Vice President should be at trial until the very end. Kasi dito na ho talaga magkakaalaman kung meron bang pananagutan o wala. Dahil ang Korte Suprema na ho yung mismo nagsabi, tapos na yung usapin, ang bola ay nasa Senado na po hanggang pinaka-dulo. And to answer the question, parang okay naman kami. Parang wala naman hong problema yung implementation ng prosecution ng amin pong presentation of evidence. We are doing it on a day-to-day basis and we are satisfied at the manner by which the witnesses had been presenting themselves. And sa totoo lang ho, mataas ho yung pagtingin namin sa mga witnesses po namin dahil ang totoo, even if they are badgered by whoever it is, no, by the defense or whoever it is,
ang malinaw ho, they're speaking their truth, and more importantly, they are speaking truth to power. Sino po ba yung mga ito? Hindi naman to Melvin Matibag, NBI Director eh. Ang mga tao pong, hindi na po ito COA Chair. Ito po ay mga ordinaryong kawani mula sa mga investigative accountability agencies. No? Ibig sabihin, mataas po yung nakataya sa kanila dito po sa pag-upo nila sa impeachment witness stand. But they're speaking their truth. Hindi po sila nagbabago-bago ng kanila pong pahayag. Mula umpisa hanggang dulo, pareho ang kanilang kwento, pareho po ang kanilang revelasyon. At this is our expectation in all of the witnesses that we will be presenting until the very end. Kung Terry, yung alias ng mga taong tumanggap ay pumirma. Educate us. Legal po bang pumirma ako gamit ang peke kong pangalan? Ang pinakamaganda niyan si Attorney Ligutan, no, yung una nagbanggit doon, di ba? Ibig sabihin, sabi niya, peking pangalan, pero bakit may pirma? Hindi ba? Kasi nga, supposedly, nakadikit yung pirma sa aktual na pangalan. Hindi ba? So, ibig sabihin, ang gustong sabihin ni Attorney Ligutan doon, kung gagamit ka ng peking pangalan, huwag mong pirmahan yun. So, ibig sabihin, ang pagtingin ho natin, talaga meron pong intent to deceive. Hindi ba? Meron po talagang intent to talagang limasin yung pondo ng bayan gamit ang peking pangalan at mga peking pirma. So, very important na I think as soon as we get to looking at each and every signature po, dyan ho natin maipapakita na hindi po ito magkakaibang mga informants, hindi po ito magkakaibang binayaran para sa impormasyon, kundi iilang mga tao, ilang grupo, iisang grupo lang po ang pumirma para po dito. May tanong ko kay NBI Director Matibag kasi sa lahat ng guest natin, siya lang yung may nagdi-disburse ng confidential fund. Una siguro, kung mamarapatan niyo kung pwedeng, magkano po bang confidential fund ng NBI at ano ang napala ng bayan dun sa paggastos niyo ng confidential funds na yan? Confidential, kaya ayoko sabihin, pero gusto ko malaman ng publiko. And I am telling this para alam ninyo kung gaano kaliit yung confidential funds namin. We have 25 million confidential funds lang every month. Pero just to put it in context, when I arrive, ang average operation ng NBI a month is 80 to 100. Ngayon po, nag-average kami ng 200 to 220 operations every month. And in my 6 months term, nakaka-800 plus operations na po kami leading to arrest and prosecution po ng mga criminals po natin. So kaya kung po binabanggit yan, yung confidential funds, ginagamit po namin yan for co-plan. Yung po tinatawag na co-plan. Halimbawa po, meron kaming operation, yung po kaming, I'll give an specific example. We apprehended 59 containers of illegally imported agricultural products, yung cigarettes po, which amount to about 13 billion sa penalties pa lang. Kausap ko po yung Philip Morris on this matter. Sabi nila, yung per container niyan, yung income dyan, dahil illegally smuggled, mga 30 million ang pwedeng maging income. Yung isang copland po namin dyan, yung ganyan po namin na operations, minimum na nagagastos na niya, mga 300,000 to 400. Kasi may surveillance po yan eh. Pero can you just imagine, if we have 200 operations a month, sabihin na lang po natin at 200,000 ang aming co-plan per operations. That is already about 40 million eh. So hindi na ho kakasya. Pero we're doing our best na makapag-operate. Meron kaming malaking operations yung sa steel bars namin. Kasi bumibili ho kami ng sample niyan eh. Bibili kami ng sample, ipapatest namin kung pasado sa standards. Millions po yung aming operational funds dyan. Pero yun nga, 25 million. Pero just to include dun sa sinasabi po ni Kong Teddy, kami po, hindi po kami gumagamit ng alias. Yung amin pong liquidation yan, kung sino yung tumanggap na aming ahente or informant, ipinipirma po. Yung pong confidential, to us, ang treatment yan, hindi dapat na, isasabit namin for audit pa rin po yan. At yun naman mga pangalan, hindi naman lalabas yan eh. Etong kay Vice President, kaya lumabas, alam naman natin ng mga
peke na pangalan eh. Naalala ko tuloy nung elementary kami. Kasi it takes time for me to realize, bastos pala itong pangalan na to, ito nga pala yung lokohan namin nung bata kami. So parang pinaglaruan. Pero sa amin po, even if it will be subjected to audit, totoong pangalan po ng mga operatiba namin yung nandoon. Without identifying exactly kung ano yung operations para doon na po itago yung cover dahil we don't want to compromise the safety of our agents. So, Director, at 25 million pesos a month, so 300 M sa loob ng isang taon. So, kalahati lamang nung pinag-uusapan Kalahati lang po. Tsaka yun po, ginastos namin sa loob po ng isang taon. Actually, nung dumating ako, February, bali, consumed na yung confidential funds. But if you will look at the records, nag-operate pa rin kami. Hindi po pwedeng huminto yung operations ng NBI, law enforcement po ito eh. So when we get a report, ang pinag-uusapan po natin na a successful operation. Pero more than that yung operations namin dahil may mga operations po na we have to admit, hindi naman po nagiging successful, hindi nag-yield ng result, nakakatakbo, natitip off yung operation namin. So may gastos pa rin naman po yun. Hindi naman namin pwedeng sabihin dahil hindi ka nakapag-operate, walang success yung operation mo, hindi ka na namin babayaran. So kawawa naman po yung mga ahente natin. OVP, yung DepEd Secretary Office, nung panahon na ginastos ng total of 600 plus M, meron po ba kayong nabalita na na-achieve, may nahuli o kung ano man? Well, mabuti, binalik nyo yung tanong na yan kasi yan yung isang reason ba't ako umalis sa PDP laban eh. Because I wrote an article objecting to OBP and DepEd having a confidential funds. Ang sabi ko, yung mga confidential funds, ilagay natin dun sa mga ahensya na needs confidential funds or intelligence fund to do their job. Ngayon, kung meron silang i-operate na kailangan nila ng intelligence or information, you coordinate with the agencies na merong mandate na ganito. So, sinulat ko yan doon sa isang newspaper. Tapos, kinausap ako ng mga taga-PDP na ba't ako nagsulat ng ganon and they want me to speak on the opposite. Sabi ko, that is something that I cannot compromise. So, I have to leave the party. Kaya ako nag-resign noon. Gusto ko lang susugan yung sinabi ni Director Matipag. No? Can you imagine, law enforcement agency, NBI, primary, di ba? Yan ang premier law enforcement investigating agency natin, 25 million per month. Yung isa, ginastos 16 million per day. Around that much, no? Tapos wala namang mandate to investigate, to arrest, no? Actually, I was talking to other law enforcement investigative agencies. Coast Guard, halos ang baba through the years ng ating binibigay, 5 million, 10 million. Ang binibigay natin, yan ang nag-i-enforce ng lahat ng sa mga smuggling para pigilan, 'di ba? Yung Coast Guard supposedly natin. And then meron pa tayong threat sa China. Even NAPOLCOM, the National Police Commission na nag-iimbestiga ng mga police natin, walang confidential funds. Tapos Department of Education Secretary and Office of the Vice President, 600 plus million na ginasta lamang nung panahon ng Pasko. Gusto ko lang rin also to take a look at the timeline. No? Again, as a practicing lawyer, tignan natin kung ano nangyari Pagkatapos mag-issue ng COA audit observations na walang mga acknowledgement receipts, wala pang mga resibo ng mga maayos, walang liquidation na maayos, tsaka lang sinabmit itong mga supposedly acknowledgement receipts. No? Hanggang napunta doon sa notice of disallowance. What does that establish? It establishes na after the fact lang, ginawa itong mga dokumento na to. In other words, dinoktor. Kaya nga iisa lang, sabi sa NBI investigation report, 7 lang na tao ang gumawa ng lahat ng mga ito. Nag-imbento ng mga pangalan. Why? Kasi nag-observation na at kailangan nila mag-attempt to comply, kaya nagdoktor na lang na mga kung ano-anong dokumento kahit na mabuhay na yung mga pangalan at kahit iilang tao na lang ang pipirma. That's what the evidence is looking. Okay? And very clear, panahon ng Pasko, binaboy talaga yung confidential funds, pinamudmod sa mga taga-suporta. Kung Terry, dapat bang desisyon na yung 16 out of 24 na stricto, considering na baka pag hindi napigilan si Director Matibag, baka 15 ang matitira? Tingin ko naman bahala pa rin po yung Senate Impeachment Court, no? Kung ano yung kanila pong magiging pagpapasya dyan po sa threshold vote. Sa bahagi po ng prosecution,
Ang pinaghahandaan pa rin po naming boto ay 16. At tingin ko naman ho, doon sa tinakbo po ng paglalahad ng mga ebidensya, tingin ko kaya naman po nating umabot doon sa 16 na boto kailangan to convict. No? So, bahala po ang Senate Impeachment Court dito po sa bagay po na ito. We will respect whatever their decision will be. Okay. Director, kumusta na po yung kaldero? Binuksan na po ni Senator Ping Lacson yung kaldero. Maraming lumabas. Well, ongoing po. Just yesterday, yung yung ating pong chairman ng PSC was in our office yesterday, si Chairman Pato, to give his statement and to provide us documents. Yung po mga dating official din ng PSC at POC, nagpunta rin po sa amin to provide. It's progressing very well. We're gathering enough evidence. Ang unfortunate lang dito, yung pong mga directors ng PISGOC, hindi po sila dumalo, padala ng abogado. Pero even if they will not attend, we have enough evidence also to make a reasonable and logical and legal conclusions on the matter po. Ipatatawag rin po ba si Senador Alan Cayetano? If there is a need to call him, tatawagin po natin. Pero kasi ang question naman na malaki sa kanya kasi, and I think there are lawyers here in the room who can agree with me na you cannot be a chairman of the board or of the company or an NGO or a foundation without being a member ng board of trustees or board of directors. It's very unusual that he is presenting himself as the chairman, pero in any document coming from SEC, yung pinaka-updated na at saka binalikan namin yung pinakauna, he was never a member of the board of trustee ng PISGOC. What happened was he was appointed as an interim chairman by POC and PSC with the instruction and a mandate to incorporate PISGOC. So nung na-incorporate yung PISGOC, if he wants to retain to be the chairman, he should be part of that foundation. Pero hindi po, but he continued to represent and operate himself as the chairman. Although on record, ang parang pinakang CEO doon is itong si Tats, Susana, who happens to be his PE teacher in high school. So we are checking in all the angles. Kung hindi naman po kailangan ipatawag, of course, he's a senator. I'm just a bureau director. Ayaw naman natin po siguro mag-overstep doon sa ganun. If we have enough evidence already to make a reasonable conclusion and logical and also legal, okay na po siguro. Apo, Director, yung sagot nyo nagbigay pa ng katanungan sa isipan ko. So kung siya in-appoint as interim chairman, ang mandato ay buuin yung board of trustees. So, are you saying na minimisrepresent niyang sarili sa pagpapakilalang chairman, samantalang si Ginoong Tatsu Sara ang chairman talaga? Well, sa amin po mga lawyer, tawag dyan, ultra vires act . So anything that ultra vires that is illegal or hindi po valid, so there will be a lot of issues na pwede pong sagot. Kaya nga po pinapatawag natin si Mr. Susara for him to shed light on the matter. Baka naman po merong special delegation sa kanya na parang anong tawag dito, honorary chairman. Baka may ganun po. Apo, can that quote-unquote misrepresentation save him sa pananagutan? Hindi, sabi ko lang chairman, pero hindi ako chairman, kaya wala akong pananagutan sa ginastos ng PISGO. Well, depende po sa ebidensya po na lalabas. Direk, isang tanong na lang po. Balik po tayo dun sa solar, dun sa Magina. Dun sa nakaraang buhay po ninyo, naging very much involved kayo sa industriya ng kuryente. More or less po, yung pasikot-sikot niyan, kabisado ninyo. Doon sa kaisipan ng maraming Pilipino sa ngayon na nakakaunawa nitong isyong ito, may basihan ba yung pagtingin doon sa Magina na parang nabudo lang taong bayan kung paano na corner itong deal na ito? Well, hindi naman po ako directly involved dyan. No? I was with the Department of Energy as an attached agency. I was the president and CEO of the National Transmission Corporation. Somehow, meron naman po background, but from what I recall, from what I remember, that was the time na nag-i-issue ng mga area for development of solar
power plant. So there are areas that I identified. So ang nangyayari, doon sa mga areas na yan, there should be an application. That is my recollection. So parang nangyari, na-applyan lahat, na-prangkisahan lahat. So there was a discussion at that time if it will violate the Philippine Competitive Commission law. So meron po mga ganun na issue. At of course, not to mention na pag nag-award po kasi ng tinatawag na service contract, that's what you called it, may period po yan. Ito doon ang gagaling yung DOE right now, sila Sec Sharon Garin, na yung period na yun, hindi mo na-comply. If you were not able to comply that period, you will be penalized. Kasi meron po tayong tinatawag na Philippine Energy Plan, PEP. So yung PEP na po yun, naka-program po yun for a long term eh. Na kailangan ma-comply lahat yun. Otherwise, if you will not comply, it will resort to an electric crisis. And lumalabas, based on the investigation, there are penalties being assessed by DOE because they were not able to comply their commitment to deliver certain amount of megawatt. Meron pong megawatts yan na nino-comply. At pag hindi mo na-comply yan, magpe-penalize ka. Dahil nasira yung PEP mo eh. So the DOE again, together with the other stakeholders in energy, magpaplano silang panibago. So lumalabas po rito, I think there were 20 plus awarded to him na walang natapos except that naibenta yung 4 to other stakeholders. So, those are legal issues eh. Pero doon naman sa issue ng ombudsman, I think tinitingnan ni ombudsman dyan is yung effect. Kaya nakita ko yung statement na kung na-resolve sana yan, baka yung energy natin, yung electricity natin will be cheaper. Tsaka clean. Because that is solar eh. Pero yun nga, dahil hindi nakapag-comply, so si ombudsman na yung maglalagay ng connection dyan kung bakit nagkaroon ng criminal responsibility because at that time it was awarded, Senator Ligarda was in the Senate. I'm not sure if she's a member of the JCEC, the Joint Congressional Energy Committee. But what I recall, she's a finance, noon, yun yung sinasabi lang ni dating Congressman Atienza. Follow up lang po sa puntong ito. At the time when this deal was perfected, chairman po si Senator Loren ng Finance Committee ng Senado. Pero meron pong kumakalat na mga bulong-bulungan na ewan ko kung kasama rin ito sa investigasyon ninyo na merong di umano parang mga kasapakat o kasabwat ng mga malalaking tao dun sa previous administration na kabahagi nitong elaborate plan na ito. Ito po ba ay bahagi ng investigasyon ng NBI? Wala pa po kami doon sa investigation because we don't want to overstep the powers of the ombudsman who's already been doing it. But if we were be asked by the ombudsman to help them or be deputized, we will be more than willing to do so. Ngayon, doon sa sinasabing may mga kasapakat pa yan, of course, hindi naman po ma-aprobahan yan. Whether willingly or unwillingly nakapag-participate na na-award yan, kung tayo po public officials, talagang may pananagutan tayo kung nabigyan natin ng pabor ang isang grupo na nag-amount to a violation and a disadvantage to the government and to the public po. Opo. Director, itong issue ng solar na to, maraming succeeding ng mga corporation na na-involved dito at naibenta na. Iba nang may-ari. Tanong ko po sa inyo, paano yung bumili? Matutunan ba sila ng buyer in good faith? O dahil, nakabili ka ng nakaw, edi ibabalik sa tunay na may-ari yan? Napunta na akong pagiging director ko sa energy. Hindi po, kasi yung tanong Tsaka ko, hindi, tama naman yun. Biro lang po, biro. Hindi, alam nyo po, siyempre kung nabili naman yan, kami naman, from legal point of view, pag bumili ka, you are just buying into the rights eh. You cannot have more rights doon sa binilan mo. You're just stepping to the shoes nung binilan mo. So ngayon, kung ano yung commitment nung binili mo, yun din yung commitment mo. Except that, of course, kung ikaw na yung may-ari, let's say, company A already steps into the shoes of doon sa company na nagbenta, they can renegotiate with the other party kung ano yung gagawin nila. Pero if those will be subject of investigation, of course, we are the primary investigating agency. We will be more than willing to do so. Gusto ko lang susugan more than the legal, no, na itong moral repugnance, no, morally repugnant yung pinaggawa ng mag-inang Leviste dito, no.
Ito yung tinatawag natin sa Gen Z slang, no, tsaka sa millennials lang na typical nepo baby. No, napakalaking nepo baby, pinagkakitaan yung posisyon nila sa US, racketeering nga ang tawag dito eh. Organizing a grand corruption na makinabang ka, makuha mo yung concession, makuha mo yung mga awards sa intervention ng nanay mo na sinasabi na nag-lobby sa Kongreso tapos hindi ka magde-deliver ng kahit na anong electricity na pinangako mo, ibebenta mo para kumita ka. Hindi ba scam yun? Sabi nga sa words ni Laura Capunan di ba? Scam ito. No, grand scam. Sa US, racketeering ito. Unfortunately, wala tayong racketeering law. Pero meron tayong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At kitang-kita yung moral repugnance nung pagiging nepo baby niya na kinabang bilyon-bilyon at the expense of the Filipino people na nagsasuffer ngayon na mataas ang kuryente. Sige, may question ako directed to Congressman Ridon tsaka kay Attorney De Leon. Nagiging clear na ngayon na there are some senators na who are not acting as senator judges na maging impartial. At pinapakita nila na parang dinidefend talaga nila si VP Sara. Ano yung dapat gawin ng senator, presiding judge, or even the Senate President? Should they remind the senator judges to be impartial and not interrogate yung mga witnesses na Malinaw no, sabi nga ni Senator Robin Padilla, wag one-sided, 'di ba? Pero binibigay niya sa prosecution tsaka sa defense, we are in an adversarial system. Parang gusto ko itapon lahat ng mga lowbox ko eh. Parang walang silbi at nilecturean tayo sa sistema ng legal nitong si Robin Padilla. Pero the way he is asking questions, kitang-kita na para ba nag-aabogado. Sa bagay, sinabi niya naman noon na kahit nasunugod siya, magtutunog Duterte siya. Pero one thing na we are looking at in the advocates of public interest law and in the different organizations that I belong to is yung curious proclamation niya na in his questioning na siya ay komunista. No? Bakit siya NPA, sabi niya, di ba? Bakit siya sa akin scandalous? Kasi di ba Lieutenant Colonel ito, reserve ng Army, hindi ba tantamount to espionage yan? And hindi ba dapat itignan ng ating investigating agencies kung may espionage na nangyari? Kailan siya naging NPA? At bakit siya part ng Army kung ganon? Ano yung mga pinamimigay niyang state secret, state evidence na accessible sa kanyang security clearance? Diba? Kahilan tong nangyari itong mga itong bagay nito. So pinag-aaralan namin ngayon yan, no? Pero I'd like to say that kung sakasakali niya na proclamation niya na NPA siya, bakit siya nasa Army? Having said that, apart from Robin Padilla, diba? Nakita naman natin yung line of questioning ni Alan Peter Cayetano, ni Pia Cayetano. We condemn in the strongest possible terms yung asal ni Pia Cayetano na nagpuput ng splice video na parang Splice Girl, no? Na splice video, pinapalabas niya in a wrong light, in a wrong angle, yung exchange supposedly ni Alan Peter Cayetano at ni Chel Jokno, no? Is that the behavior of an impartial senator judge? It is not. It is looking like nagiging propaganda machine pa siya. And that is heavily unacceptable, which is why last week our group again filed an ethics complaint against kay Pia Cayetano. No? Tandaan rin natin na sila Alan Peter Cayetano naging involved din sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa, which is also a complaint right now that is still pending with the Ombudsman. Hopefully, we will already be able to resolve that at the soonest possible time. No? Yung kay Senator Amy, nagtataka naman ako kung bakit para siyang nag-aabogado na nilalaglag na yung staff ni Vice President Sara Duterte. In fact, nung narinig ko yan, sinabi ko na nga kanina, nung line of questioning niya, kung ako staff ni Sara Duterte, kakabahan na ako ha. Ilalaglag rin ako rito someday. Gagawin akong scapegoat. Sara Duterte cannot have her cake and eat it too. She cannot proclaim na successful lahat ng mga operations ng Vice President. Pero, tapos siya ang leader. Tapos pagka merong kabalastugan, staff niya lang. Pero pag may success, siya yung head of agency. Hindi ba? Hindi pwedeng ganun yung asal eh. She is the head of agency and ang tandaan natin in impeachment proceedings, ang pinag-uusapan lang natin dito is her continued fitness to
remain in office. It does not inspire confidence na ilalaglag mo yung mga tauhan mo kasi may mga corruption pala nangyayari under your nose at ituturo mo nila subsequently na sila ang nakinabang. Sila ang hindi nag-liquidate. Pwede ba yun na it's happening underneath your nose? At ibig sabihin, it does not inspire confidence at dapat hindi na siya manatili sa kanyang posisyon because of sheer incompetence, because of the betrayal of public trust, pero ultimately, it's precisely because of corruption of this magnitude that evidence shows she actually authored and she benefited from. Katulad na binanggit ko kanina, wala naman kami masyado masasabi tungkol doon sa gawi ng mga senator judges. Malaya naman po silang magtanong. Pero nakita naman din natin in the last couple of weeks, in the last month, na yung po mga witnesses naman po natin are able to respond to whichever questions that are propounded to them. So whether for the defense or yung po mga senator judges. No? So we are absolutely satisfied in the manner that they have conducted themselves, kahit very probing, very difficult yung po mga questions na tinatanong po nila. They were not swayed, hindi ho nawasak yung kredibilidad po nila. Kong Terry, ano po yung outlook natin for next week? Ano po yung mga mangyayari? Sino po yung mga tetestigo for the susunod na week po na impeachment? Katulad na po ng nabanggit nung nakaraan, so tatapusin po yung kabuuan po ng COA auditor testimony. No? So yung pong direct and cross and interpellation of senator judges will proceed and continue on Monday. Baka matapos po ng Tuesday kung mabitin po sa oras. So we are expecting the hostile witnesses such as Ms. Acosta and Mr. Fajarda to be presented on Wednesday kung matatapos po yung COA auditor. So, hopefully, yun na po, by Wednesday, sina Ms. Acosta or Mr. Fajarda na po yung maisasalang. To Attorney Matibag, sir, clarification lang po. Tama sir, no, si alias Ken, he tagged the 4 lawyers who will prepare the affidavit to be used ng 5 rescued girls. Okay. Hello. Sir, yun pong si alias Ken, siya yung nagtag doon sa 4 na lawyers na binabanggi. Nagtag. Doon sa 4 na lawyers who will prepare the affidavit to be used ng 5 rescued girls. Hindi lang siya. Okay. Marami tayong testigo. Okay. Okay, yun lang sir. Thank you po. Kay Director, kayo lang po kasi sa panel ang naging witness eh. May binagat ka natin mga ibang panel ko na badgering ang ginagawa sa mga Were you bothered nung badgering? Well, tingin ko naman, nasagot ko, no? They tried to impeach my testimony. Gusto tayo, kinonfuse tayo, nililito tayo, pero bumabalik pa rin tayo dun sa totoong istorya eh. Wala naman kasi tayong sasabihin doon na hindi natin alam at hindi natin masusuportahan ng ebidensya na documentary man or testimonial evidence or object evidence. So, kompleto naman. I think yun, paulit-ulit eh, hanggang sa dumating na sa punto, ako na yung nagbigay ng ruling na as and answered na eh. Director, as a former witness, anong maipapayo nyo sa mga succeeding witnesses? Kanino sila dapat matakot? Sa abogado o sa judge? Matakot siguro sila kung magsisinungaling sila. Baka una-una dapat matakot kayo sa Diyos at sa taong bayan na sisingilin kayo eventually kung hindi kayo magsasabi ng totoo. Just tell the truth. Do not deviate from the truth. Kasi kung totoo yung kinikento mo, sinasabi mo kahit ilang ulit ibalik-balik or paikot-ikutin, kahit sandalin yung katanungan, yung totoo lagi yung lalabas.
In-expect ho namin ay uulitin ho nila yung pong mga under oath na mga testimonya po nila doon po sa House Committee nung pong nagdaan kung saan na nagkaroon po ng pagbibigay na detalye nung pong confidential funds use ng atin pong pangalawang Pangulo. So, I'm quite certain they will be asked again doon po sa, did the Vice President direct you to give the funds to Colonel La Chica? So I think that will probably be asked again and for them to restate yung pong binanggit nila na yes, the Vice President had in fact given us instructions to give confidential funds to Colonel La Chica. Kay Director Matibag po. Sir, recently merong kumalat na mga casket dito sa Metro Manila. Meron na po ba tayong lead? Actually, hindi ko na-monitor yan. Pero may nakita akong casket nung time na busy sa yung mga rally-rally. Pero whatever it is, siguro I have to check it. Saan ba yan? Actually, I was not informed of that. So, sa parang siguro PNP because it's a local law enforcement matter. No? Yeah. Hello po. Elijah po, PTV. Kay Attorney Matibag po. Sir, since nasa labas po ng bansa si Congressman Levista and expected din po siya to appear for impeachment, ano po kaya yung next step natin if ever na hindi man siya dadalo dahil sa subpoena? Senator Loren? Ay, sorry. Congressman Levista, sir. Mag-appear sa NBI? Apo. No, sabi ko nga kanina, may lawyer naman siya. And kung hindi siya mag-appear, I think that will be his last opportunity na binibigay namin. And we have enough evidence to conclude yung aming investigation on this matter. Kompleto na yung ebidensya namin dito. We're just giving a chance to Kong Jing Paras, to Kong Libiste, and to 4 lawyers na sinampuin na namin for them to give their side of the story para kompleto yung aming pagbabasihan. Although, based on the evidence that we have, okay na we can come out with a conclusive na at saka solid na conclusion dito sa aming ginagawa. Ano po yung kaso? Anong conclusion? Trafficking? Yeah, we're looking at the obstruction of justice, perjury na ginagawa niya o kaya yung ang pag-encourage mo to bear false witness, may mga ganun yan. And pinapaaral ko yung angulo ng human trafficking because of the nature nung personalities na involved. So, iba't ibang kaso. Iba pa yung sinasabi ni Secretary John Vic kasi we are coordinating also. They're also developing a case on this one. So, maliban po doon sa human trafficking, na binanggit yung mga iniimbestigahan nyo o nakuha yung mga impormasyon doon sa investigation, bailable po yun, ano? Yun lang human trafficking ang hindi. Yung human trafficking side depende on the participation sa nature ng human trafficking. So ngayon, si Congressman Paras po ba ay kasama sa iniimbestigahan sa human trafficking? Ano pa lang, yung kay Kong Jing Paras na yan, yes, kasama sa iniimbestigahan on all other cases na binanggit ko. And human trafficking is an angle na tinitingnan din namin. Yung pong kay Congressman Leandro Leviste, kasama po ba siya sa angulo ng human trafficking? To be very honest dun sa kay Congressman Leviste, as of now, yung ebidensya sa kanya is the testimony ng dalawa based sa sinabi ni Congressman Jing Paras. So we need additional evidence. But just the same, we have to ask him to give his statement on the matter. May tanong po ako dyan, Director. Since ito'y usapin ng kaso ng human trafficking, allowed po ba ang NBI na kalikutin yung bank records ng mga nasasangkot dito? Yes, in all cases, ang NBI po, as a matter of investigation, we can have access to AMLC. But for purposes opening yung mga transactions, there should be a predicate crime filed already para po may present ang mabuksan. Pero for purposes of case build-up and investigation, hindi lang sa human trafficking, all other cases, pwede po naming ma-access yan. So after filing this case, saka lang po niya ma-access yung kanilang mga bank records? We can already access the records during investigation, but we can make use of the evidence kung ma-file na po yung krimen po. Sabi sabihin po, hindi niyo isa sa publiko.
kung ano man ang makuha Hindi ng pa po. impormasyon? Wala po. Okay, thank you po. Okay. Okay, wala na ng tanong from media. Ah, we'd like to thank our resource persons. Meron pang isa? Sige. Sige. Laksan mo na lang. Sabi ko na lang. Sabi ko nga po, doon tinanong ako kung malakas yung ebidensya kasi lakas po ni Superman yung ebidensya namin. Kanina, ini-interview rin ako ni Jarius Bondok. Sabi niya, based on my 25 years as investigative journalist, yung tone ng salita mo na pinapasagot mo si Kung Jing Paras at si Kong Libiste categorically na i-deny nila, ibig sabihin meron kang ebidensyang hinahawakan. Parehas lang po. Pinasilip ko na kay Attorney Dino yung ibang ebidensya. Sabi ko kung pwede na. Nagkonsulta ako. Sige po. Thank you. Wala na. Pasalamatan natin si NBI Director Melvin Matibag, Congressman Terry Ridon at Attorney Dino De Leon. Maraming salamat sa inyong pagdalo rito. At maraming salamat din sa media na nagko-cover sa atin every Saturday. We'll see you next Saturday.